Magandang araw. Ako si Binibining Hazel Ann Galanga. Ngayon ay aking iuulat ang aming pagsusulit sa verbal at di-verbal na komunikasyon. Ang unang tanong ay magbigay ng isang sitwasyon sa buhay ng tao na nagagamit lahat ng tungkulin ng wika ng sabay-sabay. Magbigay din ng modelo ng komunikasyon na nag-uugnay na gamitin at ipaliwanag. Ang isang halimbawa ng sitwasyon ay sa loob ng klase. Sa interaksyonal, halimbawa ang pangangamusta sa kaklase. Bumabati ang isang estudyante sa kanyang kapwa kaklase ng magandang umaga, kamusta? Sa instrumental, halimbawa ay pag-uutos. Halimbawa sa klase, ang guro ay inutusan ng kanyang mga estudyante na maglinis ng kanilang silid-aralan. Sa regulatory, halimbawa ay paalala o babala. Ang guro ay nagbibigay ng paalala sa kanyang estudyante na bababa ang kanyang grado dahil hindi ito nagpapasa ng kanyang mga activity. Sa personal, kunwari nagbigay ka ng payo sa iyong kapwa kaklase, mag-aral ka ng mabuti dahil para din sa ikakabuti. Sa imahinatibo, halimbawa pagsasalaysay. Sa kaklase, pinapalagay ko sa edad na 35, ako ay magiging mahusay na guro. Sa heuristic, halimbawa ay pagtatanong ng estudyante sa kanyang guro kung paano ang gagawin sa kanilang activity. Sa informative, halimbawa pagtuturo ng guro sa kanyang estudyante patungkol sa kanyang inuulat sa klase. Ang modelo ng komunikasyon na maaaring maiugnay ay ang modelo ni Claude Shannon at Warren Weaver. Sa kanilang modelo, ang pinanggagalingan ng mensahe ay ang guro, at ang tagatanggap ng mensahe ang kanyang mga mag-aaral. Ngunit mayroon ding mga ingay sa klase na nagiging sagabal sa komunikasyon. Dahil dito, hindi nagkakaintindihan ang pinanggagalingan ng mensahe at ang tagatanggap ng mensahe. Ang pangalawang tanong ay pumili ng isang modelo ng komunikasyon at iugnay ito sa iyong personal na buhay. Ang aking napili ay ang modelo ng komunikasyon ni Claude Shannon at Warren Weaver. May uugnay ko ang kanilang modelo sa aking personal na buhay. Halimbawa, payo ng aking mga magulang. Ang mensahe ay ang kanilang payo sa akin patungkol sa aking pag-aaral. Ako naman ay tagatanggap ng mensahe. Sa kalagitnaan ng aming pag-uusap, may mga ingay na hindi kaaya-aya at nagiging dahilan ito ng sagabal sa aming komunikasyon. Ang ikatlong tanong ay paliwanag ang kahalagahan ng komunikasyon sa kabuuang buhay ng tao. Ang kahalagahan ng komunikasyon sa personal na buhay ng tao ay napakahalaga. Dahil sa mga nangyayari o nagaganap sa atin, kailangan natin makipagkomunikasyon upang maipahayag ang ating saloobin o damdamin sa mga bagay-bagay. Napakahalaga ng komunikasyon sa ating buhay dahil kailangan natin ito sa pang-araw-araw na buhay, kagaya sa pag-aaral, mga negosyo, pagtatanong, at maibabahagi natin ang ating mga damdamin.